Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Ito pong ating recipe ng lechon belly ay share ko sa inyo kung ano ang sekreto ko kung paano ko ito niluto na crispy licious lechon belly. Meron po akong 3 kilos of liempo na nabili sa meat shop. Yan, hinugasan kong mabuti at in-slice ko po yan na hindi ma-slice yung skin. Yan, dapat slice natin yan diagonal at vertical. Ganyan, para manuot po yung ingredients natin na ilalagay dyan sa ating pork. At ating mga kailangang ingredients, itong ating gagamitin na pantali. Yan, so i-rub po natin yan. I-rub po natin o i-spread natin yung asin. At least nakagamit po ako dito ng 3 tablespoon of salt. Ganyan. So, i-spread po natin. Then, tusok-tusokin po natin ng ganyan. Katulad ng ginagawa ng mga iba para manuot po yung lasa sa laman ng mga ingredients natin gagamitin. Then, naglagay po ko dito ng 2 teaspoon of paminta. So, ako lang po ang nagdurog nito kasi yung minsan yung mga durog na paminta parang kulang po yung lasa. So, yan. Mas maganda po kayo ng magdurog ng paminta. Yung buo, tas dudurugin ninyo. Then, maglagay po ko ng chili powder para may sipa ng anghang. Yan, spicy. So, mahilig po yung family ko ng mga anak ko ng medyo spicy. Kaya nilagyan ko po yan ng chili powder. Yan, konti-konti lang po. Gumamit ako to ng 1 teaspoon. Then, lagyan po ako ng coconut vinegar. Yan, spread po natin yan. Yan, naglagay po ko ng 1/4 a cup of vinegar, yung coconut vinegar. Spread po natin. Then, yung oyster sauce. Naglagay pa ko ng oyster sauce. Ganon. Then, yan. Tansyahin nyo na lang po kung gaano karami ang ilagay natin sa 3 kilo na pork belly na ito. Then, naglagay po rin po ako dito ng soy sauce. Yan. Toyo. So, imamarinate po natin ito for a few minutes or then lalagyan ko dito ng naglagay po kayo ng white pepper. Yan. Iba kasi yung lasa nitong white pepper na to eh. So, yan po. Naglagay po tayo ng mga pampalasa sa ating lechon belly para manuot po yung lasa sa laman. Natin ito ng mga ilang minuto dito. Tsaka natin ilagay yung iba pang mga spices ito. Ilalagay natin ito. Yan, tanglad, spring onion, bawang at saka yung ating sibuyas. So later na, hayaan muna natin dito for about mga 30 minutes lang muna. Tapos, then, ilagay na natin ito. Tama lang. Yan, magpapatulong tayo ngayon sa paglalagay ng ating sinulid or kitchen drawing natin. So, kaya naman natin dito ng asin, paminta, ingredients nandiyan na lahat. Okay. Maglagay na tayo ng sinulid or yarn. Natin gagamitin para sa ating paglagay ng tali. Sa gitna muna unahin. Compress lang. Ilak siya. Paikutin mo pa maisa pa. Dapat dudublihin yung tali. Kasi yung tali medyo marupok. Pinuputol. So, gadlaan na yun. Sige, tapos pag ilan yung nilagay mo pa na tulungan po kami ng husband kasi medyo anong paglagay. Kailangan ko ng katulong niya pag maganito ka. Hindi mag-isa lang. Yan. Diyan lang muna sa pinakadulo para siya. Pag may nahuhulog lang na ingredients, pwede balik mamaya. Paikutin mo lang pa yan. Ikot. Makaka-form tayo ng mamaya muna pag
ko muna alisin ng todo. Yan. Gitna and tapos end. Tapos mamaya yung finalize ng para maganda yung shape niya. Yan, ganyan. Kailangan ng lakas ng kamay. Okay. Natulong ko po yung aking husband, siya nagtatali kasi medyo kailangan ng lakas ang kamay. Okay. So yan, i-secure na lang po natin ng maayos yung pagkakatali hanggang sa maayos natin mabuti ating paglagay ng mga sinulid. Yan po ang paglagay ng tali. Marinate at least 3 hours. Then, pwede rin sa overnight, pero ilagay natin sa ating chiller para po ma-avoid yung contamination. At yan, sa pagluto naman sa oven, dapat maglagay po tayo ng tubig sa pan, steaming while cooking in oven. So, ipat-dry natin yan yung ating lechon belly bago ilagay sa oven at lutuin natin cook in oven 190 degrees Celsius. Yan, sa pan merong steaming and while cooking para hindi mabiglang maluto yung lechon, para hindi po siya makaagad-agad mangitim o mag-brown. So, dahil po sa tubig na yan, natutulong po yan mapalambot yung ating belly. So, yan. So, after po ng 2 hours, alisin na po natin yung tubig at lutuin natin po natin siya ng may milk. Ibabrush po natin ng milk. Yan. At ibalik po natin sa oven, tapos i-increase po natin yung kanyang temperature for 200 degrees Celsius. Yan po, para mas golden brown at crispy-licious yung lechon belly. Yan, after almost 5 hours in oven, yan na pong ating lechon. May tiyaga-tiyaga, may nilaga. Yan, napakasarap na lechon belly. So, no need na pong bimili sa mga lechon na tindahan. So, magawa po natin na tayo na lang ang gumawa ng sarili nating panghanda sa mga okasyon. Yan po. Sarap. Diba? Mother. Yummy. Yummy, mother. Sarap ng luto ng anak ko. Lechon belly. Ayan, no, Kain po lechon belly. tayo. Happy New Year. Happy New Year. Okay, mother. Yummy anak. Yummy. Masarap ano? Malutong Masarap. panay, no? Malutong na malutong.